How to spend money wisely. Hello everyone, Roan Celis here of 1 Million Club. In this video, let me share with you simple, doable, and powerful tips on spending your hard-earned money. Charles Jobs said, "It's not your salary that makes you rich. It's your spending habits." First, for those na mahilig sa damit, especially girls, why not buy in ukay-ukay? Of course, importante na we take care of ourselves. I understand na one way of taking of ourselves is to wear clothes that we want and sa tingin natin we will look good. Siyempre, dapat bagay sa atin. In ukay-ukay, available din naman items na nakikita nyo sa mall. May long sleeves, blazer, slacks and skirt pang office, may maong, blouse and t-shirt din naman pang casual attire. Ang maganda sa ukay-ukay, bukod sa mura, sigurado na okay din ang quality ng damit. In this table, mapapansin nyo talaga na ang laki ng matitipid mo kung sa ukay-ukay ka bibili compare sa price sa mall. For example, formal skirt, nasa 150 pesos lang yan at kung marunong ka pang tumawad, pwede mong makuha ng 50 pesos lang. Compare sa price sa mall na usually 1,000 kung gusto mo maganda quality. Kaya kung nag-iisip ka na mag-ipon, posible na dito pa lang sa tip number 1, pwede ka na makaipon ng 3,000 per month. Kung may naiipon kang 3,000 per month, aba, 36,000 per year din yan. At 180,000 din yan in 5 years. Ipon pa lang yan. Paano pa pag nag-invest ka, earning average of 12% per year? Yung 3,000 per month na ini-invest mo in 5 years, 245,000 na. Kahit 5 years ka lang nag-invest, kung hinahayaan mo na mag-grow ang investment fund mo na 245,000, after 5 more years, your fund will become 431,790. That's almost $500,000. That's the power of compounding interest. Second tip, think long term. Last December, isa ako sa kinuhang bridesmaid. Ang dress namin is red, so nag-iisip ako ng bibiling sapatos na bagay sa red dress. Ang sarap bilhin ng silver shoes. Kumikinang pa. Di ba bagay na bagay talaga sa red dress? Elegant. Pero naisip ko, ang kasal, less than 1 day event lang yan. Siyempre, kung yung silver shoes bibilihin ko, di ko naman magagamit yun pang simba every Sunday. Or pangpunta sa mall, pangpunta sa office. Ang OA, di ba? So, ang binili ko, red flat shoes. Inisip ko, okay lang na maging simple sa kasal kasi di naman ako ang bride. Kaya after the wedding, nagagamit ko pa din red shoes na binili ko, kahit nakamaong pa ako. Lesson, kapag bibili ka, isipin mo, madalas mo ba magagamit yung item? Think long term. Third, find other source. Kapag nagpapagawa ako ng eyeglass, sa Carriedo, Manila ako pumupunta. Hindi sa optical store sa mall. Kasi last 2007, nung nagpagawa ako ng first eyeglass ko, nagpagawa ako sa ophthalmologist ko. Ang benta niya sa akin, 3,500. Nung nalaman ng tatay ko, pinayuhan niya ako na sa Carriedo, mura lang pagawa. Nasa 1,500 lang pala. Magandang klase na. Kaya nung second time na nagpagawa ako ng salamin, sa Carriedo na ako nagpagawa. Kung ang price sa doctor or mall, 5,000, 8,000, 10,000. Sa Carriedo, yung lens, kahit multi-coated or scratch-free pa ipagawa mo, nasa 2,000 lang yan, kasama na frame. Sa Carriedo, 1 hour makukuha mo na yung eyeglass. Sa mall or doctor, pag nagpagawa ka, babalikan mo pa after 1 week. Kasi sa Carriedo din nagpapagawa ang mga doktor. Fourth tip, quality. Di ko po ina-advise na lagi kang magtitipid or lagi kang bumili ng mura. Siyempre, importante din na titignan mo yung quality. For example, maraming headset sa bangketa. Sabihin na nating 100 pesos lang yan. Pero pangit ang quality, so wala pang isang buwan, sira na yung headset. Nung bumili ako ng headset, sa una namamahalan ako. Pero pag naiisip ko na maganda ang quality niya at matagal ko siyang magagamit, lalo na sa webinar at paggawa ng video, iniisip ko na sulit pa din bayad ko. To summarize, how to spend money wisely? First, syempre dapat need mo yung bibilihin mo. Second, think long term. Dapat matagal at madalas mong magagamit yung isang bagay. Third, find other source. Mas mahal kasi kung sa mall ka bumibili. And of course, dapat tignan mo yung quality.
Di pwedeng pipiliin mo yung laging mura. Do you want to improve your financial situation? First step is to educate yourself. We are conducting free practical money management and investment strategies in Makati and Cebu. For those located in other provinces and outside the Philippines, we are conducting webinar. 1 Million Club is here to help you. Please visit www.1millionclub.com and please subscribe if you like this video. And if you want to learn more about investments, you may also email me at roan@1millionclub.com. Thank you for watching this video.